Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action thriller film ngayong 2023 na pinamagatang The Siege. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng sundalo na naghahatid ng isang impormante sa isang lokasyon. Pero nagkaproblema sila sa kanilang daan na nag-udyok sa isa sa mga sundalo na imbestigahan ang sitwasyon. May misteryosong lalaki na lumapit at pinatay siya. Ang pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay ng iba pang sundalo dahil sa misteryosong lalaki. Habang ang natitirang sundalo sa sasakyan ay naghinala at nagpas siyang imbestigahan kung ano ang nangyayari maliban sa commander at isa sa kanyang tauhan na dapat na magprotekta sa impormante, ang hindi kilalang lalaki ay pinatay ang lahat ng lumabas na sundalo. Dahil dito, sinubukan ng commander na harapin ang lalaki pero nabigo din siya at namatay. Pinatay ng lalaki ang iba pang sundalo at nagpakilala bilang si Walker, ang maalamat na assassin na kinatatakutan sa buong England. Tinanggal ni Walker ang takip ng impormante na nagpasaya dito dahil sa pag-aakalang ligtas na siya. Hindi alam nito na ipinadala si Walker para patayin siya kaya agad na binaril ito ni Walker. Paglabas ay nabigla si Walker nang makita na ang commander ay biglang nawala. Nangamba siya dahil kung buhay pa ito, maaari niyang ihayag ang pagkakakilanlan ni Walker. Para matugunan ang problemang ito, agad niyang tinawagan ang kanyang organisasyon at sinabi ang nangyari. Siya ay dinala sa isang lugar kung saan maaari siyang magtago hanggang sa maitatag ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Pagdating niya sa headquarters ng assassin, nakilala niya ang dalawang ahente, sina Smithy at Forge. Gusto ni Walker na matapos ang kanyang mga dokumento hanggang gabi. Pero hindi ito magagarantiya ni Forge dahil maraming assassin ang naghihintay din na mabago ang pagkakakilanlan. Kaya kailangan ni Walker na maghintay. Sinamahan siya ni Smith sa isang silid. Noong sila ay papalis, pumasok ang dalawang tao at agad na nagtalo ang isa't isa. Gustong makisali ni Walker pero pinigilan siya ni Smithy. Pumunta si Walker sa isang silid kung saan may makina na naghihintay doon para linisin ang kanyang mga fingerprint. Nang matapos, nalaman niya na meron pang ibang mga assassin na nasa kanika nilang mga silid. Nagulat siya nang matuklasan na ang isa sa mga silid ay inookupahan ng isang babae, si Juliet, na nagdadalang tao. Samantala, isang grupo ng mga armadong tao ang pumunta sa headquarters ng mga assassin. Si Reynard, isa sa mga lalaki, ang nag-uulat ng mga natuklasan ng kanyang surveillance kay Big Deal, na miyembro ng mafia at commander nito. Nang malaman ni Big Deal ang tungkol sa balita, binigay niya sa kanyang hukbo, sa pangunguna ni Kitts, ang misyon na makapasok sa gusali, patayin ang lahat, at kunin si Juliet na hostage. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Walker sa paparating na pag-atake at siya ay nasa kanyang silid nang magbigay si Smithy ng sobre at nang makuha, agad na tinignan ito ni Walker. Pinuntahan ni Smithy si Sarah, ang babaeng matagal na niyang nagugustuhan. Hindi niya mapigilan ang saya nang sabihin nito na gusto niyang manood ng sine kasama siya bago sila umuwi. Sa kasamaang palad, habang naghihintay ang mga tauhan ni Big Deal na bumukas ang entrance gate, ang pag-alis ni Sarah ay ginamit ng mga kaaway para makapasok at pinatay ang mga gwardya. Pumasok sa quarters ng opisyal ang isang babaeng si Elda. Hinahanap niya ang susi ng isa pang silid. Si Walker ay nakitang nakatitig sa isang locket na may larawan ng kanyang anak na babae na hawak niya sa kanyang kamay. Wala siyang ideya na ang mga kalaban ay palihim na pinatay ang mga security guard at binago ang security system ng gusali. Si Smithy ay nakikinig ng malakas na musika kaya't wala siyang alam sa mga nanghihimasok hanggang sa makita niya ang mga ito at agad na pinindot ang alarm na nagpa-alerto sa lahat. Sa kabila ng alarm, nanatili si Walker sa kanyang silid. Pumasok si Elda sa silid ni Walker kasama si Juliet, ang balak na i-hostage. Tumanggi si Walker na tulungan sila dahil ayaw niyang makisali sa kahit na sino. Umalis sina Elda at Juliet pero iniwang hindi nakalock ang pinto. Bilang resulta, inatake si Walker ng isa sa mga nanghimasok. Pero naiwasan niya ang atake at pinatumba ang kaaway. Nakita niya sina Juliet at Elda na inaatake ang isang kaaway na sinusuri ang isa pang silid. Naiinis pa rin si Elda kay Walker dahil sa hindi niya pagtulong sa kanila kanina. Pero nainis din si Walker dahil iniwan niyang nakabukas ang pinto kaya inatake siya. Nagpa siya noong una si Walker na hayaan sila pero nagbago ang kanyang isip at nagpas siyang tumulong. Pero nagpa siya pa rin si Elda na magpatuloy ng mag-isa kasama si Juliet at naghiwalay sila. Di nagtagal, habang nakikipagputukan si Elda, namukaan ni Juliet ang dalawa sa mga kaaway at natakot siya. Agad siyang nagtago sa ilalim ng kotse. Nakita ni Walker na nasa panganib si Juliet dahil ang isa sa mga kalaban ay sinubukang hulihin ito. Nagpa siya siyang tumulong at pinatay ang lalaki. Pumunta silang tatlo sa armory para maghanap ng mga armas pero hindi niya mahanap ang susi ng locker. Nahihirapan sila hanggang sa dumating si Smithy.
Pero nabuksan lang ni Smithy ang cabinet na may mga patalim at ilang usok na granada. Nang may narinig silang papalapit, dumepensa sila gamit ang anumang armas na mahanap nila. Si Walker at Elda ay nag-abang sa pinto, habang si Juliet at Smithy ay nagtago. Nang pumasok ang mga kaaway, tinalo silang lahat nina Elda at Walker pero nabaril si Smithy at namatay. Kailangan nilang maghanap ng ligtas na lugar para gamutin ang sugat sa paa ni Walker at ipahinga si Juliet. Habang ginagamot siya ni Elda, sinabi niya na alam niyang pinatay ang pamilya ni Walker ng Big Deal Mafia, isang human trafficking organization. Nagtrabaho si Elda noon sa kanila pero nalaman na ibebenta si Juliet pero naging mahirap ang mga pangyayari nang mabuntis si Juliet na ikinagalit ni Elda. Sa huli ay sinuway ni Elda ang kanyang boss para tulungan si Juliet na tumakas. Naawa siya para kay Juliet noong oras na yun at ayaw niyang harapin ang kaparehong kapalaran na sinapit ng kanidnap noong bata pa at hindi na muling nakasama ang kanyang tunay na pamilya. Kalaunan, pinili ni Walker na humingi ng tulong kay Forge pero tumanggi si Elda dahil masyadong malala ang kanyang mga pinsala. Kaya nagpa siya si Elda na gawin ito ng mag-isa at pumunta sa communication room para humingi ng tulong. Pero ang silid ay binabantayan ng mga kaaway at dapat niyang patayin silang lahat. Kahit na mag-isa at marami ang kalaban, nagawa niya silang talunin. Nang makapasok, dini-activate niya ang network at ibinalik ang signal ng gusali. Binalikan niya sina Walker at Juliet na may saksak na di ganun kalalim kaya ginamot ito ni Juliet. Samantala, si Bates, isa sa mga tauhan ni Big Deal, ay nainis sa sobrang tagal ni Reynard sa paghuli kay Juliet kaya sila ni Kitts ay nagpas siyang pumasok sa building para tapusin ang misyon. Dapat na labanan ni Walker at ng kanyang mga kasamahan ang natitirang mga kaaway para makatakas. Sinubukan ni Kitts na hikayatin ang ibang assassin na samahan sila sa pagpatay kay Walker at sa kanyang mga kasama. Patuloy ang pagbaril ni Bates kina Walker. Lumaban sila pabalik at napatay si Bates nang maubusan ito ng bala. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang daan pero nakatagpo nila si Danigan, isang assassin na tumulong kay Kitts. Malapit na niya silang mahuli pero naghagis si Walker ng smoke bomb para malito siya. Tinangka nilang patumbahin si Danigan pero sadyang napakalakas nito. Nakisali si Juliet at sinaksak si Danigan sa leeg pero sinakal siya nito at binugbog. Handa nang tanggalin ni Danigan ang mga ngipin ni Juliet at napagtanto nilang hindi niya ito balak patayin, sumugod sina Elda at Walker mula sa likuran at bumagsak siya. Bumagsak din si Walker dahil sa problema sa puso. Agad na sinubukang iligtas siya ni Elda. Kalaunan ay nahimasmasan naman ito at tinawagan ang kanyang organisasyon para humingi ng tulong pero hindi sila agad makakarating kaya dapat silang humanap ng matataguan. Napagtanto din ni Elda na dapat nilang kunin ang kanilang mga dokumento para maiwasang mag-iwan ng anumang ebidensya. Pero biglang dumating ang assassin na si Fisher. Nagpa siya si Walker na harapin si Fisher para mabigyan ng oras sina Elda at Juliet. Si Fisher pala ay nais na patayin si Walker noon pa man pero kalaunan ay nadaig at natalo siya ni Walker. Si Elda at Juliet ay pinigilan ni Lovett, isa pang tauhan ni Big Deal. Pinilit niya si Elda na kunin ang kanyang mga dokumento ng mag-isa at iwanan si Juliet. Sa kanilang away, nasaksak ni Lovett si Elda. Dumating si Walker at sinubukang i-distract si Lovett habang nagpapagaling si Elda. Naghagis siya ng granada sa malapit na kotse na naging sanhi ng pagsabog nito at pinatumba si Lovett. Sinubukan ni Juliet na pumuslit sa loob ng documents room at hindi alam na sinusundan siya ni Kitts. Agad siyang nagtago sa pagitan ng mga istante nang maramdaman na sinusundan siya at tinulak ang isa sa mga istante nang papalapit si Kitts kaya napatumba niya ito. Kasabay nito, nang mapansin ni Elda na naghihingalo si Lovett, agad niya itong pinaslang. Nang papaalis na si Juliet, biglang lumitaw si Kitts at inatake siya gamit ang isang patalim. Nakapasok na si Walker sa documents room pero nalungkot nang makita ang bangkay ni Forge. Si Forge ay naging malaking tulong sa kanya sa nakaraan. Nakita din niya ang pera at mga dokumento na itinabi nito para sa kanya bago siya mamatay. Nagbago ang isip niya matapos kunin ang mga dokumento at nagpas siyang hindi natulungan sina Elda. Ikinagalit ito ni Elda at sinabi ang background ng pamilya ni Walker na pinaslang ng Big Deal. Nagtaas ng boses si Walker at sinabing kung hindi niya sinubukang tulungan sila noong araw na yon, buhay pa sana ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang umalis. Maya-maya ay makikita si Elda na nagmamasid kina Kitts at Reynard na nagbabalak na ihatid si Juliet kay Big Deal. Kalaunan ay inatake ni Elda si Reynard gamit ang itak pero nagpumiglas ito at nahirapan si Elda. Habang kinidnap naman ni Kitts si Juliet at pinagbantaan na papatayin siya sa harap ni Elda, si Reynard, na kumpiyansang mapapatay na si Elda, ay biglang inatake ni Walker at pinigilan siya. Nagbigay daan ito kay Elda na tulungan si Juliet habang nakikipaglaban pa rin kay Kitts. Napatay ni Elda si Kitts gamit ang kanyang itak at pagkatapos ay tinulungan niya si Walker na labanan si Reynard hanggang sa matalo nila ang lahat. Di nagtagal ay dumating ang mga kagrupo ni Walker at binigay niya kay Juliet ang lahat ng kanyang pera para mabuhay sila ng kanyang anak.
Nakatanggap siya ng tawag para sa bagong misyon pero tumanggi siya at sinabing meron pa siyang hindi natatapos na trabaho. Si Juliet ay mukhang namumuhay ng masaya kasama si Elda makalipas ang isang buwan. Si Big Deal ay nabalisa dahil ang kanyang negosyo ay nasira. Nang si Walker ay biglang sumulpot at naghahanap ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak, sinabi niya na hindi lang niya ipinaghihiganti ang kanyang sarili kundi pati na rin si Juliet at pinatay si Big Deal. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.